sinasabi ko na maaaring kasama mo sa bahay, hindi mo alam na yun pala ay dumaranas ng matinding kapighatian sa kanyang sarili. So, masasabi din, sabi nga nila, pwedeng sabihin ang mental depression ay epidemic na hindi lang pinapansin. No? Hindi lang kinikilala. Dahil may kasamang stigma or negative image. Kaya marami ang nagtatago. Marami ang nagtatago ng mental struggle. At isa na po ako doon. Na nakaranas po ng ganun. For a longest time na itinago ko ito, hindi ko siya... Madali lang kasing sabihin na kapag may nararamdaman kang sakit sa katawan mo na, sis, ipag-pray mo ako kasi may sakit ako. Madali lang eh. Okay sis, sige, ipag-pray kita. O pastor, medyo mayroon akong nararamdaman, naninikip ang dibdib ko. O sige, ipag-pray kita, pahinga lang yan, mga ganun. Pero pag sinabi mo, sis, ipag-pray mo ako kasi mayroon akong nararamdaman, parang mayroong something sa utak ko. Hindi ko maintindihan yung sarili ko, di ba? Parang nakakaranas ako ng mental illness. Anong mararamdaman mo, di ba? Maawa ka ba dun sa tao? O unti-unti ba lalayo ka sa kanya? Kasi, ang mga taong may ganitong kondisyon, paiba-iba ang mood. Iba-iba ang ugali. Hindi ka pwedeng magsalita ng, wala naman sa'yo, di ba? Okay lang sa'yo yung sinabi mo, medyo pangaral pa nga, pero hindi mo alam ang epekto sa kanya. Ultimo sabihin mo nga lang, sabihan mo lang isang tao na, ang taba mo, samantalang nagtitake ng diet yan. Ang taba mo, lalo kang lumulobo, di ba? Matindi ang epekto nun. Kasi, sinisikap mong mag-diet, pero sinasabihan mong mataba yan. Baka sa simpleng salita mong mataba, nagpakamatay niya yan. Diba? Nadidepress ako, sasabihin sa akin, ano nangyari sa mukha mo? Bakit? Diba? Matindi po yung epekto sa akin. Kahit ako nga sa sarili ko, ayaw kong tingnan sa salamin. Huwag mo nang pansinin. Diba? Ayaw kong makarinig. At isa sa dahilan kung bakit hindi ko sinasabi na nakakaranas ako ng ganoon, matagal na kalungkutan, matagal na takot, kasi sasabihin ng tao sa akin, Kristiyano ka pa naman. Siguro kulang ka ng pananampalataya, simba ka, pero nakakaranas ka ng ganyan. Di ba, yan yung pinakaayaw nating marinig, na sasabihin, hindi pa porke Kristiyano, hindi ka na makakaranas ng ganyan. Siguro, kulang ka sa prayer. Mag-pray ka. Na ako mismo sa sarili ko, niresetahan ko yung sarili ko ng prayer. Ng mahabang panahon, ilang taon kong itinago, ilang taon kong dinibdib to. Di ba? Nag-trigger siya nung umabot na yung COVID. So lalo siyang lumala, na umabot na sa point na parang ayaw ko nang gumising. Na hinihiling ko sa Panginoon kasi palubo na ng palubo yung mga cases ng COVID. Hindi alam ng pamilya ko, sa gabi nagpipray ako, sana bukas, Lord, hindi na ako magising. Ayaw ko masaksihan yung ganito. Na na yung utak ko, sobra na yung takot, nanginginig na ako, nangangatal na ako. Parang lagi ko sinasabi sa Panginoon na kung umabot yung mga ganito kalalang sitwasyon sa mundo, Lord, sana kunin mo na ako, sana hindi na ako buhay sa panahong yun. Hindi ako nakikinig ng balita kasi ultimo yung balita sa future na sinasabing sa 2030 magkukulang na ng pagkain. Talagang nagpapanik na ako. Na parang nangyayari na siya sa panahon sa kasalukuyan. Sinasabi ko na sa Panginoon, nagbibilang na ako ng edad ko, ilang taon. Kung 55 years old pa lang ako, hindi ko pa na matitikman yung pinaghirapan ko ng ilang taon sa SSS. Pero di bali na, Lord, ayaw ko nang mabuhay sa panahong yun. Ayaw kong masaksihan yung ganun kalupit na mangyayari sa mundo. Ayaw kong masaksihan yung unti-unti namamatay yung mga kababayan ko, yung mga kilala ko, yung mga kaibigan ko, lalong-lalo na yung pamilya ko sa gutom pag wala ng pagkain. 2030 pa lang yun, tinitingnan ko na. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mawala sa mundo. At hindi po alam ng pamilya ko yun, na nag-i-struggle po ako. Umiiwas po ako sa mga balita. Pag naririnig ko lamang po yung tunog ng TV Patrol,
ano sa tenga ko yan. Iniiwasan ko talaga. Ayaw kong may marinig, ayaw kong makibalita. At, yun, hanggang sa nalaman na nila, nakita na nga nila, at si Angel nakita na, di ba? May tao sa loob ng bahay, nagbubungguan kami, pero gusto kong lumabas, gusto kong makakita ng tao, samahan mo ako, lalabas tayo, di ba? Medyo hindi na normal yung mga sinasabi ko. Umabot na rin sa point na, kasi yung asawa ng pastor, kaibigan ko yun, umabot na sa point na hindi na ako makakain. Kasi asawa siya ng pastor, nagtitake na siya ng anti-depression drug. Sabi ko, Diyos ko, bakit ganito? Lalo pong na-trigger yung nararamdaman ko. At umabot na sa point na 3 days and 3 nights hindi ako makatulog. Lagi akong balisa, hindi ako makakain. Kahit masarap yung pagkain, kahit anong pilit ang gawin ko, hindi ako makakain. Susuba ako ng kanin, sasamahan ko ng tubig. Hindi talaga kaya. 3 days and 3 nights, ang samaan na ng itsura ko. Kitang-kita na yung pangangalumata ng mata ko. Antok na antok, pikit ng pikit, hindi makatulog, bigla na lang nagugulantang. Yung bumabangon. But praise God, kasi nung time na yun, nagsisimula pa lang yung ganong pakiramdam, naging malapit pa ako sa Panginoon, lalo, kasi sinasarili ko lamang. So wala po akong ibang ginagawa, kundi pag inaatake ako ng ganon, agad-agad naghahanap po ako ng mga preaching about sa depression, kung paano ito mariresolbahan, how to deal with depression, how to overcome depression, hinahanap ko yun. So, yung iba't ibang pastor na yun napakinggan ko at sinasabi kong sila yung naging spiritual advisor ko. So, para palakasin yung loob ko kasi lumalala na ako. Siguro, praise God, no? Dahil sa tagal-tagal din ng panalangin ko, na lagi kong sinasabi sa Panginoon, tanggalin mo yung fear ko, tanggalin mo yung kalungkutan kong ito, nahihirapan na po ako, Panginoon. No? At one day, dininig po ng Panginoon ang aking panalangin. Kasi bakit? Every time na makarinig ako ng gera na dati nangangatan, nanginginig ako, ngayon baliwala na sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa ating pastor sapagkat napakasipag po niya mag-share ng mga message na kung saan nakadagdag po yun para palakasin ang loob ko. Hindi alam ni pastor na talagang yung mga message niya nakakadagdag po ng kalakasan sa akin. So, walang doktor, I'm well because Jesus is the healer. Amen! Okay, so hallelujah. Parang napakahaba naman yata ng testimony ko. Sana po tayo. Punta na tayo sa masyadong mahaba na yung So, karamihan po kasi ng mga nakakaranas ng mga ganyan, pag may mga sintomas kang nararamdaman sa sarili mo, ang ginagawa ng iba, ina-isolate ang kanilang mga sarili, nagkukulong, kung ano. Kaya marami ang nagiging addiction din sa mga online games kasi parang doon nila binubuhos lahat ng para kasi nakakaramdam sila ng fulfillment kapag sila ay nananalo. So, yung mga yun, panandalian lamang. Kailangan talaga nating ilapit sa Panginoon kung ano man ang ating nararamdaman. At tulad din ng sinabi ko kanina, hindi porket mga Kristiyano tayo, hindi na tayo nakakaranas ng ganyang mental disorder, di ba? Tulad na sinabi ko kanina, even our biblical heroes, mga dakilang tao sa Biblia, ay nakaranas din ng depression. Like David, ang sabi niya sa Psalms 42:11, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdadaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli. Pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Diba? Even a man after God's own heart ay nagtatanong sa kanyang nararamdaman. Ang sabi niya, bakit ako nadi-discourage? Bakit ang puso ko ay malungkot? Malapit ako sa Diyos. Why am I discouraged?
At sabi din ni Elijah sa Kings 19:10, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. So kahit itong taong to, di ba, siniling din niya na gusto na rin niyang mamatay. Dahil din sa takot, di ba? Imagine mo, propeta siya. Pagkatapos, after ng victory pa ito nangyari after victory, dun sa Carmel, nangyari ang ganito, na umalis si Elias. No. At sabi din ni Jonah sa 4:3 ng Jonah, mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. At relate din ako dito, di ba? Kasi ilang beses ko na rin hiniling sa Panginoon na mamatay na ako nung time ng COVID. Marami akong pastor na nirestrict kasi kung ano-anong pinapadala sa akin ng mga pananakot. Di ba? Nirestrict ko sila. Ayaw ko mabasa yung mga pinapadala nila sa akin kasi lalong, may mga pattern kasi silang sinusundan eh. Pestilence, yung famine, ganito, 666. Ayaw ko siyang mabasa. Kasi lalo akong nababaliw. So siguro kung dininig ng Panginoon, kung ang sagot ng Panginoon, yes, sige. Ay di, 6 years na pala akong patay ngayon, di ba? So magpapasalamat pa rin tayo kasi hindi lahat ng hinihingi natin sa Panginoon ay hindi yes ang kanyang kasagutan, di ba? So yun, no? Ang mga dakilang tao sa Biblia na ating ina-admire, umabot sa punto na gusto na rin nilang mamatay at hindi lang sila. Marami yang mga dakilang tao sa Biblia na gusto nang mamatay. So pareho din sa kung ano ang nararanasan ng ilan sa atin sa kasalukuyan. Ang sabi nga sa Jeremiah 12:1-4, madalas nating iisipin na kapag Kristiyano ka, bawal kang malungkot. Ngunit si Jeremiah, isang tapat na propeta, ay dumanas ng isang matinding emotional na pagkadurog, clinical spiritual depression. So, ang context ng Jeremiah 12 ay came from Jeremiah 11, kung saan naramdaman niyang pinagtaksilan siya at pinagplanuhan siyang patayin ng kanyang mga kababayan sa Anatot. Ang pagkabigla, trauma at pagod ang nag-trigger ng kanyang breakdown sa Kabanata 12, ang tensyon. Paano mo itutuloy ang buhay kapag ang pakiramdam mo, iniwan ka na ng hustisya at ng Diyos? Ang sabi dito, number 1, hustisya ng Diyos versus ang ating realidad. Sabi sa verse 1, ikaw ay matuwid, Yahweh. At kung ako may mga tuwiran, mapapatunayan mong ikaw ay tama. Ngunit bayaan mong magtanong ako, bakit nagtatagumpay ang masasamang tao at ang mandaraya ay umuunlad? Minsan ba natatanong natin yan? Bakit sila, wala naman na silang Kristo sa puso nila? Bakit maunlad ang buhay nila? Bakit sila tagumpay? Bakit lahat ng gagawin nila, umuunlad sila? Samantalang ako, di ba, believer ako, pero minsan mayroon pang hindi breakthrough ang nangyayari, kundi breakdown, di ba? Di ba? So, sabi nga niya, matuwid ka, Panginoon, kapag ako ay nagrereklamo sa iyo. Bakit umuunlad ang lakad ng masasama? So alam na Jeremiah sa utak niya na matuwid ang Diyos. Righteous are you, Lord, sabi niya. Pero hindi tugma ang alam niya sa nararanasan niya. Sabi niya, why does the way of the weak prosper?